Abrihe ang inyong mga Biblia sa Ephesians chapter 4 verse 15. No, Kapitulo 4 versikulo 15. Kung nana mo diha sa Kapitulo 4 versikulo 15, magapanindog ta. Sunda sa inyong mga mata ang ingon ang pulong sa Ginoo. Sa Kapitulo 4, versikulo 15. Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma aron mahisama kita kang Kristo nga atong Pangulo. Ako basahon sa English kay medyo taas-taas sa English aron mas mapanan. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Magampo ta. Amahan na balaan, salamat Ginoo sa imong pagkamatinudanan. Salamat Ginoo nga mahimo kami mature, mo-grow kami Ginoo sa among pagkinabuhi ining kalibutan Ginoo. As we grow as Christian Ginoo Lord, salamat Ginoo nga ikaw among head, ikaw among pangulo Ginoo Lord. Salamat Ginoo nga ubanan nimo. Tabangan minimo Ginoo sa among pagabuhaton matag karon ug unya. Dalay kong ka Ginoo sulay katapusan, salamat Ginoo sa mga pulong nga maoy iwag, maoy giya namo Ginoo sa among pagkinabuhi ining kalibutan. Ikaw mag-aabri sa among mga singkasing ug salabutan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Magapamulingkod ta. So basahan ako sa New Living Translation. No. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. No, instead, we will speak the truth in love. No, ang gigo pagkatuli, growing in every way more and more. Wala niya ingon nga mo-grow ta karon ra. Mo-grow ta ugma. So ano? But ingon diya sa pulong sa Ginoo, ingon si Pablo sa Efeso nga grow more and more. So walay hunong ang atong pagtubo igsoon. Last Sunday we speak about growing, but today we will continue to grow sa ingon sa Efeso nga magtubo ta. Ingon pa, every living things is meant to grow. No, ang tanan nga mga naay kinabuhi nga mga butang, plants, whatever nga naay kinabuhi, they are meant to grow. Mutubo gina sila. Bisan pag may tag bonsai na siya, pero mutubo gihapon na siya. Diba from seed to seedling to plants to trees, no? Mahimo gid siya nga mutubo. No, a child grows into adulthood. A seed grows into tree, and as a believer, we are called to grow into likeness of Christ. No, ang tao, ang bata mutubo gid siya adulthood. Ang tanom mutubo mahimong kahoy. Pero kita nga mga Kristohanon, dapat kita mutubo to be like Christ. To be like Christ. Diba? Spiritual maturity does not happen overnight. Ang pagka-matured espirituhano, hindi na siya isa na gabi nga pagkaumba, matured na ka. Natulog na ka karon, pagkaumba, bata mo, matured na ka. Dili ana ang maturity nga matured nga Kristohanon. Dili nga na ang pag-matured. Kundi it takes, no, it's a process. It requires truth, love, and staying connected to Christ. No, kinahanglan siya o kamatuoran. Gugma. Gabaw sa tanan, stay connected with Christ. Kinahanglan magpabilin ta nga konektado diha kang Kristo. Sa nato ng kamatuoran, nato ta sa kamatuoran,
na ato tayo paghigugma. Pero ang source nga mao si Kristo, wala na ta nakakonektar. Putol na ta. Unsaon man nato na kung ang bulak pareha sa ani, kani bulaka mulas ta lang ni og a week or 7 days, 8 days, 9 days, kini bulaka. Pero kung dito pa rin sa iyahang punuan, mo pa rin ito nagikuha, mulas pa ni siya og 2 weeks, 3 weeks, month, no? Para saan eh? 2 weeks na ni dito sa iyahang punuan na ako nakita. Kaya paglampas na ako, naman ni siya, nakita na ko. 2 weeks na siya, pero tanawa, di ba? Kuhan pa kay siya, please go. Pero, imo na ni siyang gikuha, pares ka na, gikuha na, gibutang na din sa flower base. Di na siya konektado. Mulas na lang siya of how many days. Tingnan po ang atong kinabuhing Kristohanon ni Soon. Tingala ka nga, for how many weeks, okay pa ka? For how many days, okay pa ka? Okay pa ang imong kahintang? Okay pa ang imong espirituhan na bahin? Pero natingala ka nga, ala, dry naman kayo ko. Hala, wala naman kayo, uga naman kayo ko. Ultimo pagdahin, hindi naman ko makasunod. Ultimo pagsimba niya sa Ginoo, hindi naman ko makasunod. Uga naman kayo. Siguro ang rason igsoon is naatuod sa imo ang kamatuoran, naa sa imo ang paghigugma. Pero ang rason is you are disconnected diha sa punuan nga mao si Kristo. Muna igsoon ang Episo, ingon si Pablo, nagpakita kini og agihanan. Kinahanglan mo ispikta in truth, no? With love. We will grow to become every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. No, ingon si Pablo, nagpakita ni si Pablo na kinahanglan ta mo tubo to be like Christ. To be like Christ. Kay wala may lain na to example. Si Kristo raman. Kay siya ramay nagpakatao ni kalibutan na 100% man, 100% God. Na ani sa kalibutan nagpakatao para sundugon nato. Para maoy atong giya, maoy atong sumbanan, maoy atong example. Muna igsoon si Pablo always yun nagpa-remind sa ato. Always siya nagpa-remind. Muna nga karon nga kamuntagon, let us talk about growing toward Christ-like maturity. Growing toward Christ-like maturity. So muna siya igsoon, ang una nga punto, nagisgot o speak the truth boldly. Actually, kung naa sa imuha si Kristo, nigtubo ka, isip nga sama kang Kristo, makatudlo ka, makaistorya jud ka boldly. Makaistorya jud ka nga adunay ka isog. Sumala pa, si Stephen, kung atong balikan ang kinabuhi ni Stephen. Kinsa may naglutos ni Stephen, kinsa may nagpamatay kay Stephen, kinsa may nagpabato kay Stephen. Kung ato mo sutaon igsoon ang nagpabato kay Stephen kini si Pablo naman nagsulat ngadto sa taga-Episo. Yung sa buhat si Stephen gibato tungod kay he speak the truth boldly. Kung sa gingon ni Stephen sa diyang gibato na siya sa gingon niya, nakita na ko ang Ginoo nga naa sa tuo sa kamot. Nakita na ko si Kristo naa sa tuo nga kamot sa Ginoo samahan. Bisa namatay na siya. Istorya niya po siya sa kamatuoran. Sige nga sa iya pa na mas tamas na lang imo ha. Pero wala
ni undang si Stephen hantod nga namatay siya. Na kung batuhon ta sakit di ano? Magantos pa kita. Alisar ta mamatay. May lagmaantimano tag isa ka batuhan. Headshot. Doon, napatay na lang yun. Isa na kabuok. Yung batuhon ka diri sa tiil, diri sa kamot, diri sa lawas. Hindi man ka pwede mo ay sa time out sa kamurag sakit. Hindi na pwede. Millions of people na mubato sa imo. Kaya mao ang ilang punishment sa una. Pero si Stephen, wala na niya gitingnan, wala na niya gipansin. Ang iya na makadayeg siya sa Ginoo. Ang iya na makaspeak siya boldly. Ingon pa sa John 8:32, Juan Kapitulo 8, versikulo 32, atong abrihan. Ingon ang pulong sa Ginoo. Masawa na ito sa Bisaya para mas masabtan. Mahibalo ka mo sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Mao na ang foundation. No, the truth is the foundation of our growth. No, ang kamatuoran yun ang pundasyon sa atong pagtubo. You know the truth. The truth will set you free. Guro sa sa ako pagkabati nako o pagkabasa nako sa pulong sa Ginoo. Nga nila ang pulong sa Ginoo. So, why man itong yung pagtulunan nga akong nasulod sa una. That's why, pagkabalo na ko sa kamatuoran, napahigawas ko. Dili man ito mao ang ilang itudlo. Nga nung mo pa na yung mga dito, nga dili man na yung mga itudlo. So, mangikita ko, lain, nga natudlo sa unsa gyud ang kamatuoran. Actually, sa katong pagkanto na mo Manila, grabe ginamong pangita. Aha, maging midapit makasimba ani. Aha, maging may makadahig ani. Pila gid kasimbahan among ibalhin-balhin karon nga Domingo adto minito. Lahi man. Sunod nga Domingo, ni adto na mo minito sa Pikas. Uy, kuya man sila kay paglihas ituklod man. Uy, ay sakol. Pagkasunod Domingo, nabalhin-balhin gid mi. Pero pagka kuha na mo, nakakita namin dito sa kuha ni Assemblies of God na lagi dati. Pagkakita na mo sa Assemblies of God, naan ko. Dahil mga churches nga nagtudlo, no, naatalaw sila sa kamatuoran, pero sukwahin ang ilang pinapangbuhat. No? Maglihas nga ituklod para matumba lang ka, hindi na mao. No? Tagal kong napansin sa mga ingana ng mga kuha, but kinahanglan na ito speak ang kamatuoran. No. We cannot mature if we hide or distort God's word. No. We cannot mature if we hide or atong usbon, atong i-distort, atong i-sukwahi ang pulong sa Ginoo. So, we cannot mature. Dili ta motubo kung atong nang taguan ang pulong sa Ginoo. Hala? Sa gani, pila na takatuig nagsigig daladala sa pulong sa Ginoo. Pila na takatuig nakabati sa pulong sa Ginoo. Pero ang mga tala na igsoon, imo mang gi-share, imo mang gi-speak out, imo mang gi-istorya sa uban. Kada Domingo ka nakabati pulong sa Ginoo. Usahay makabati pa kaniya sa radyo, usahay makabati pa kaniya sa Facebook, makabati pa kaniya sa YouTube, makabati pa ka sa any social media. Pero pagkabati nimo, ay salamat sa Ginoo, napanalanginan jud ko pagayo. Napanalanginan jud ko sa pulong sa Ginoo. Sa imong gibuhat. Sa diha napanalanginan ka unsa imong gibuhat? Seryoso na sila. Sa ating gibuhat, we hide the truth. Taguan na ito.
Busa karon igsuon, di pahinumduman ka sa pulong sa Ginoo. Speak the truth boldly. Atong istorya ayo tatuin. Ayaw utruha, ayaw usba, ayaw dugangi, ayaw kuha, ayaw pulong sa Ginoo. Speak it. Speak it. Istorya na. Naroon usahay igsuon, nakaroon sa dihang maglakaw ta or mag-ingkod ta or manakayan ta. Naiusahay nga i-prompt sa Ginoo nga istoryahan na. Istoryahan na siya. Istoryahan na imong tapan. Istoryahan na imong kasugat. Pero kasi ito kibuhan. Wala tayo sugot. Wala tayo sugot. Maumnaw mo ko, Lord. Sarap. Munaw na lang ka sa sakyanan. Wag yun ka nakahay man lang or mahimuntag brad. Pero wala. Minaw na lang ka sa sakyanan. Iabot na lang ka sa imong destination. Wala kayo nabuhat. Wala man lang ka naka-istorya o may dugma ang Ginoo sa imo. Usahay, kulang ta sa courage. Kulang ta sa kaisog to speak out. Muna nga karon nga buntagon, ingon pa Apollo sa Ginoo, be courageous in declaring the gospel. Ingon pa si gingan sa Ginoo si Josue nga pag maisugon, be courageous and do not be dismayed. The Lord is with you. Balan ka sa Ginoo. Muna nga, ang pulong sa Ginoo, di lang kayo nag-istorya dito ka Josue, but nag-istorya po na sa tuwa. Be courageous. Be courageous. Ikaduha nga point, igsoon, is share the truth lovingly. Speak. Share. Mo ni siya ang pinakalisod ng mga pambuhaton. Isip nga nagtubo nga mga Kristohano. Actually, dapat dugay na rin nato na buhat. Dapat dugay na rin nato na share. Dapat na dugay na nato na trabaho. Nga trabahoon. Pero until now, kita na gihapon ang balik-balik diri sa simbahan. Until now. It's been 3 years. It's been 3 years akong pag-observe rin. It's been 3 years na akong pagbalik-balik din. Same faces na akong nakita. Kung may madugang, glory to God. Ngano? It's because wala tayo gibuhat. Wala tayo gibuhat. Siguro panahon na. Panahon na nga naatay buhaton. Amen? Ubanan ba ko ninyo? Ubanan ba ko ninyo? Sa atong pagkabuhaton? Ato ning himay-himayon ang pulong sa Ginoo. Ato ning hinay-hinayon pagtrabaho ang pulong sa Ginoo. Karon nga naala ko diri, atong hinay-hinayan pagbuhat. Visit nga kanang dapat bisitahon. No, istorya lang mo kung kinsa dapat nato bisitahon. Istorya lang mo kung magpauban mo nga pastor ubani ko ninyo diri kay natay bisitahon nga pamilya, natay ampuan nga pamilya, natay it's okay with me. Mag-uban ta, mag-unong ta. Asa tadalon sa Ginoo. Asa tadalon sa Ginoo. Truth without love becomes harsh. Love without truth becomes swallow. Ingon ang 1 Corinthians 13:1 and 2. Unang Korinto 3:6. Ingon siya, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel apan kung wala ako'y gugma, samar ako sa saba nga
agong og sa piyang-piyang nagtaginting. Bisan may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago, bisan may pagtuo ako nga makabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Muna sharing the Word of God lovingly. Naagid dapat pagigugma. Kana mag-share na ba, kinasing-kasing kayo, bisa gamay na kaya na ka na, mingon ka nga, kabalo ba ka nga, gigugma ka sa Ginoo. Simple words, pero gikan sa imong kinasuluran, gikan sa imong kinauidukan. Makapenetrate yun na sa tao na imong istorya. Mga igsoon nga always yun ta gi-remind sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen? Christ is both full of grace and truth. Ingon sa John 1:14. Nga agyod ang grasya o kamatuoran sa Ginoo. Kung kamanang ibasa na sa John 1:14. Now, application sa kani nga point is correct, teach, and encourage others with gentleness. Kinahanglan nato i-correct. Kinahanglan nato tudluan. Kinahanglan nato encourage sa uban with gentleness. Kuan ba? Dito na dili ang pasok-pasok ko. No? Amen? Amen? Ikatulong ang punto is strive for spiritual growth. Strive. Kailangan tinguhaon nato ang pagtubo espirituhanon. Ako ra ba ang nangandoy? Kasi nangandoy nga motubo ba? Matured spiritually. Kinsa da? Hands up. Taas ang kamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ba lagi? Hindi mo gusto motubo? Ha? Wala rin, pastor. Ang among kamot kahans apon, ang among kasing-kasing kahans apon, pero among kamot kay dili. No? Actually, we will grow. Maturity is a process, not instant. Sama sa mga gaina, nga proseso yun ang pagtubo. Dili ginaingon nga overnight na. Nga karon pagtulog nimo, pagmata nimo pagkaugma, tubo na ka. Mature na ka. Kinahanglan nato na tinguhaon matag karon ang bunya. Mutubo ta, mutubo ta, mutubo ta, mutubo ta. Mutubo ta. There are times na itong kinabuhi na maglisod kita o grow. There are times na itong kinabuhi na ano itong, grabe na itong strive to grow, pero matingala kang stagnant man ta. Stagnant man ta, nagpundo man ta. Siguro na ay gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Oh. Sige tag ampo, sige tag devotional. Kung ay kulang. May kulang. Kulang sa ito ang intimate nga pakigrelasyon niya sa Ginoo. Pakigduol niya sa Ginoo, pakig-istorya. Growth means becoming more like Christ in character. Galatians 5. I know, familiar mo ang Galatians 5. 22 to 23. Familiar? Dili. Familiar, okay? Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapabsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon, kining mga butanga wala ang supak sa bisan unsang balaod. Ano siya? Ha?
Di yun na kinahanglan gyud nato na no, to be like Christ. Mao na ang mga karakter nga dapat nato sundon. Mao na to be like Christ. Mapailamsanon, mahigugmaon. No? Mao na siya. Mao na nga sa application is pursue daily devotion, prayer, and obedience. Daily devotion. Isa na devotional kayo na buntag. Pagmata na ko pastor, nagkuanayin ko, nagipos din ko sa akong bigaanan, nagkuanayin ko nila. Nagkuanayin ko, nagpastali ko, kamisigba ko. Kalimot na sa devotion. Itinagam po kayo na buntag. Kinsay obedience. Kinsay masinugdanon. Masinugdanon. Ang nga, dili masinugdanon yun eh. No? Masinugdanon yun eh. Kaya naman, sukot gini sila nga, musimba karong adlaw. Daghang gini sila mga projects, daghang mga assignments, daghang mga buluhaton, daghang trabaho, daghang mga negosyo, pero gibiyaan kay musimba sa Ginoo. Amen? Kay obedience sa Ginoo. Ang ikapat na punto igsoon is about stay connected to Christ. Dahil stay connected. Ipat naman ka is speak the truth boldly, share the truth lovingly, strive for spiritual growth, and stay connected to Christ. Dahil Christ is the head of the church, our source of life. Ingon ang Colossians 1:18. Itong basahon para mas makuha na ito. Colossus 1, Kapitulo 1, versikulo 18. Ingon ang pulong sa Ginoo. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Siya ang ulo sa simbahan. Our source of life, si Jesus Christ. Siya ang tanan. Mao na nga dili ta magpakalayo, dili ta magpaputol. Just stay connected sa kamatuoran. Stay connected kang Jesus Christ. Amen? True maturity comes from staying united with Him. Ang tinuod nga mature is stay nagpabiling nga konektado diha kang Kristo. That's why sa ato ang pagkinabuhi, bisan pag unsa ta ka kabuutan, bisan pag unsa ta ka mapinabsanon, bisan pag unsa ta ka mahigugmaon, bisan pag nag-spectat boldly, unsa pa lang atong ginapagbuhat na wala nakaaw, dili sukway sa kabuton sa Ginoo, but still kung wala ta nakakonek diha sa Ginoo, walay kapuslanan ng tanan. Walay kapuslanan ng tanan. Di ba? Muna nga kinahanglan ta magpabiling sa vine. Ingon pa sa John, I am the true vine and you are the branches. Kung magpabiling mo kanako, mamungag yun mo. Mamungag yun mo. Pero kung di mo magpabiling sa ako, isugbag yun mo. Sunugon yun mo. Sunugon din ta kung di ka magpabiling sa punuan. Muna igsoon nga magpabiling ta. Submit to Christ's authority and guidance in every area of our life. Kailangan ta magsubmitar diya sa otoridad o sa giya sa Ginoo sa every area sa atong kinabuhi. Kung sa may area sa atong kinabuhi,
sa ilang area, pang negosyo nga area, sa trabaho nga area, every area, prayer life nato, devotional life nato, reading life nato, tanan nga area sa atong kinabuhi nakasabmitan na sa Ginoo. Kung sa atong buhaton, dapat mangayo tagiya niya sa Ginoo. Dapat sa iya kita tanan. Sa iya kita tanan. Amen? Amen! Amen. Conclusion na. Conclusion na. Awa sila nalipay. Ako sa ning dugangan. Spiritual maturity is not optional. Ang espirituhano na pagtubo dili ni optional ha nga pwede ra nimo nga dili ako ni buhaton. Ang pagtubo dili ako buhaton. Or ang pagtubo ugma na lang. Sunod adlaw na lang. Sunod adlaw na ako mutubo. But ang spiritual nga maturity is our calling. Ato ning tawag. Tawag nato nga kinahanglan nato tumadon. Kinahanglan nato sundon. Kinahanglan nato tumanon. We grow by speaking truth boldly, sharing it lovingly, striving it daily, and staying connected to Christ. Just as the body cannot function without the head. No, wala ang lawas pag wala ang ulo, dili gina siya makapunction. Wala ang utok, wala ang ulo, parte sa ulo, dili gina siya makapunction. Mao na nga we cannot mature apart from Christ. No, kung ngayon na kang Kristo, dili kita matubo, dili kita ma-mature, dili kita mo lig-on. No, we cannot mature apart from Christ. Let us commit to growing each day until we reflect fullness of Christ in our lives. Kini atong buhaton ito. Let us commit to growing each day. Atong ikumita ang atong kinabuhi kada adlaw ngadto sa pagtubo na espirituhanon. Until we reflect the fullness of Christ in our lives. Hangtod nga makita ang kinatibuk-an nga Kristo sa atong kinabuhi. Growing is about, di ba? Growing is about to be like Christ. Mao na nga dapat makita na ang Kristo sa atong kinabuhi. Mundang rata kung puno na si Kristo sa atong kinabuhi. Or mundang rata hangtod may gininawa. Hangtod nga kuhaon ta. No? Diyan na mundang. Kung wala na ta, ini kalibutan. Hangtod nga mobalik si Kristo. Hangtod nga maputlang ta sa atong gininawa. Hangtod nga kuhaon niya pagbalik ang atong hinulaman nga kinabuhi. Usa pa ta mundang sa pagtubo diha ka Kristo. Amen? So magapanindog ta. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let us commit our lives to Jesus. Atong ikumita lang atong mga kinabuhi diha sa Ginoo. Kaya wala kita mahimo kung wala siya. If we are disconnected diha sa ulo, wala kita mabuhat, wala kita plano, wala tayo mahimo. Hallelujah. Jesus is our head. Christ is our head. So let us be connected.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. No, si Kristo sama rala sa signal. If atong i-off ang atong data or atong i-off ang atong wifi, mawala na ang signal. Dili na ta maka Facebook, dili na ta maka YouTube or di na ta maka TikTok or any nga mga magagamit sa wifi or sa data. Pero kung i-on gani nato ang atong data o i-connect nato diha, we will have mabuhat nato ang apat na buhaton. Sama ra nga sa atong Ginoo. We will be connected to Him. Bisag kung sa atong buhaton. Bisag kung sa atong mabuhat. Hallelujah. Hallelujah. Kung mangayo ta, hatagan ta. Kung matawag ta, tubagon ta. Ang isuon, nakaroon ka kung tagon, gipainomduman ta sa Ginoo. Sa sulat ni Pablo, ngadto sa taga-Episo, o ngadto sa taga-Labinigan, we will grow. We will grow. Hallelujah. We will grow matured. Hallelujah. Growing towards Christ-like maturity. Hallelujah. Lord, tabangin kami Ginoo. Tabangin kami Ginoo to speak the word. To speak your word boldly, Ginoo. To share your word, Ginoo. Lovingly, Ginoo. To stay connected with you, Lord. Hallelujah. Oh Lord, we will strive, Ginoo, to grow, Ginoo, daily. Hallelujah. Tabangin kami ni alam mga butang, Ginoo. Nga among mabuhat, Ginoo, ang imong gipahinumdum mo nga pagabuhaton namo, Ginoo. Lord, hallelujah, speak to us, Ginoo. Help us, Ginoo, nga magkinabuhi, nga uyon diha sa imong kabubuton. Help us, Ginoo, nga mutubo, Ginoo, diha sa imong kabubuton, Ginoo. We will grow more and more, Ginoo. More and more like you, Ginoo. Hallelujah. Tabangin kami, Ginoo. Kaya wala din kami mahimo kung wala ikaw, Ginoo. O sa Lord, salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat, Ginoo, sa imong pagpahinumdom. Salamat, Ginoo, sa imong pakikistorya kanamo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa tanan nimong pagabuhaton pa in the near future, Ginoo, Lord, sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga imo kaming giyahan, imo kaming tultulan, Ginoo, sa among pagabuhaton, Ginoo, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo, nga imo kaming tabangan, Ginoo, nga magbuhat sa angayang buhaton, Ginoo. Every time, Ginoo, every aspect sa among kinabuhi, Ginoo, imo lang gyud ang kabubuton nga matuman, Ginoo. Tabangin kami niya na, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo, nga this day onwards, Ginoo, mabuhat na mo, Ginoo, ang dapat ang buhaton, Ginoo. To speak your word, to share your word, Ginoo, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dalagon ka, Ginoo, sa katapusan. Bless, Ginoo, ang tanan, Ginoo, nga nakabati sa mga pulong, Ginoo. Sa tanan, Ginoo, nga nakabati, Ginoo, even, Ginoo, sa pinaka layo, Ginoo, nga naabot niya ang trumpa, Ginoo, Lord. Salamat, Ginoo. Ngayon ka magkapanalangin sa matapos, Ginoo. And they will hear your word, Ginoo, and they will be blessed, Ginoo, Lord. Hallelujah. Dalagon ka, Ginoo, sa katapusan. Imo ang kanuganan kay mayhaan. Sa pangalan ni Jesus, ako nag-aampo. Amen. Amen. Magapanglingkod ta at sa atong paghato.